What's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawasapan na naman nga pala to. At syempre, mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest cheater sa balat ng social media, mga kahombre ko. Ang taong may asawa na pero wala eh. Iba pa rin talaga pagka may tinatawag na tawag ng laman, mga kahombre ko. Baka na kaya? Makati ang mga bayag nyo, mga animal kayo. Siyempre, bumuka ka na sa'yo. Siyempre, kinalabit ka na. Kumbaga, kung ikaw ay mahinang klase ng lalaki, bibigay ka talaga, kakagatin mo talaga, dadakmain mo talaga, papasukan mo talaga. Oo! The biggest balls, mga kahombre ko. Pasensya ka na, Jomar, ha? Nagkasama tayo, kahit paano, may pinagsamahan tayo ng konti, pero maling-mali ka dito, man. Pasensya ka na, ha? Ang ayos mo sana talaga ng partner mo, kaso wala, dun ka pa rin sa mga bayaran pumunta. Unggoy ka talaga! Unggoy yan! Jomar Lovena, palakpakan ang mukhang inang yan! San Pablo, Hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Eto na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow niyo ako. Si Jomar Lovena ay kilala bilang isang dancer at social media star. Meron ho itong 3.37 million subscribers sa YouTube, 4.1M followers sa FB, 257,000 followers sa IG, at 3.1M followers sa TikTok, mga kahombre ko. Nag-umpisa si Jomar Lovena 10 years ago sa Team Horror, kung saan gumagawa siya at ang kanyang mga kaibigan ng mga funny YouTube videos na sikat na talaga noon pa. Mga kahombre ko, kung maaalala nyo, iba't ibang malulupit sa social media back in the day. Unang-una sa lahat, mga kahombre ko, ang Brusco Bros, di ba? And then, nandyan ang Team Horror. Tapos, after nyan, may lumabas na Pilyo Gang. Pagkatapos ng Pilyo Gang, yung Kapinpin Brothers. Tapos, yung pinakamalupit ngayon, si Malupiton, mga kahombre ko. Kaso, makikita natin na isa itong mga ito sa mga tunay na nagpasimula sa katatawanan sa social media, di ba? Itong Team Horror. Walang iba, kundi ikaw! Sir, hindi ako. Nakichismis lang po ako. Intusan lang po akong bumili ng yelo. Pero mga kahombre ko, ngayon ho, sa kalungkutang palad, sa kasamaang palad, wala na ho sila sa ikot na mga sikat at mga relevant na mga influencer. Mukhang napabayaan ni Jomar ang kanyang buhay sa social media. Wala na siya. Laos na siya. So yon mga kahombre ko, alam niyo naman siguro kung ano ang sitwasyon ng mga OFW, kung saan sa tuwing ikaw ay magpapadala, hassle na nga dahil sa oras, pero ang pinakamatindi pa dyan, ang taas pa ng ikinakalta sa'yo sa bawat transaction na ginagawa mo. Buti na lang talaga ay merong tap send. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito, mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang Tap Send. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre, mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang inihintay mo, kahombre ko? I-tap send mo na yan. Ngunit, meron pa naghintay na second phase ng karir ni Jomar. Pagkalipas, in fact, ng 4 na taon, gumawa na si Jomar ng sarili niyang YouTube channel, mga kahombre ko. Ayan ha. At agad na sumabog ang kanyang mga video sa mga content kung saan kasama niya si Sash Nalaparan. Isa ring kaibigan ko, mga kahombre ko. Tinawag nila ang kanilang sarili na Team Josap.
sorry. For the vlog. At lumabas sa bandang dulo, sa bandang huli, mga kahombre ko, na ang lahat ng ito ay isang malaking pakululang. Inanunsyo ng dalawa ang kanilang hiwalayan kuno. Anyway, kasalukuyan, may asawa na si Jomar Lovena na nagngangalang Vaybelline Gorens. Kung maaalala nyo, mga kahombre ko, in-interview ko yung kapatid niya, okay? Kung nasa nandun din si Vaybelline, mga kahombre ko. Ngunit after a year, which ngayon, mukhang bumalik ho at nagkaroon naman ng problema ang kanyang kapatid, which is ito na nga, si Vaybelline. Nagkaroon, in fact, ng post ng kanyang asawa, which asawa ni Jomar, sa Facebook na may caption na, habang ako'y busy mag-alaga ng anak natin, ikaw busy maghanap ng above. Oh my God. Kinangina nyo kasi mga lalaki kayo, umaamin kayo sa babae nyo. Ipagkalat na natin tayo mga lalaki po, kinangina lalaki tayo. Sa mga babae na na-chat, pwede po kayong mag-reach out. Ayun naman pala, mga kahombre ko. Very open naman pala si Vaybelline, mga kahombre ko, ha? O ikaw, tatanungin kita, bakit mo ako nilaglag? At ang mga litrato ho na mga conversation na nilabas naman ito si Vaybelline ay ito ho, mga kahombre ko, ha? Get ready! Ayaw sagutin, ha? Inaantay ko pa ang friend ko. Wala pang reply. Go na! Ikaw na lang muna. Pasunodin mo na lang. Nakakahiya kaya ay ganito. Mamaya kasi magsiswimming kami. Okay lang naman, B. Sea breeze, antipolo ata. Pagtapos nun, arat na, rektawi dyan. Oy, sabi ni Jomar, oh my God, saan ka? Yan. Hayop kayo, mga bastos kayo! Bukas daw, B! Nag-IH siya. Hindi ko alam ano ibig sabihin ngayon eh. Tsaka gusto ko munang matulog pa. Uy, may palip bite, mga kahomer ko. Matindi to. Mukhang may kaganapan dito. Ganyan talaga, mga pokpok. Pukin ang ina nyo. Bukas na? Ay, sayang. Tara, ikaw na lang. Ay, nako, Jomar. Napakatindi mo talaga, kaibigan Jomar, ha? Wala na, antutan na. Pukin ang ina. Bukas, B. Pass out pa ako, gagi. Grabe. Mukhang mga bata itong mga kachat niya. Mga kahomer ko, bata ito, ha? Antok na antok ako. Sayang naman. Buhayin ulit natin. Tara, ay, putang inang yan, Jomar. What the F, man? Walang niya kayo, ang kapal ng mukha nyo! Gago, bagsak ako. Okay. Tara, gusto mo pa? Diyan ka na lang, QC, di ba? Oo, saan yan? May kasama ako, isang babae. Pwede. Sinong babae? Yan! You are pieces of scum and you need to be stopped! Yung nasa MD ko, may kulay ang buhok. Pwede. Tara, saan ka? Ayan, ako, ang bilis mo mag-reply ni Jomar. Makikita natin dito, 6:40 AM, no? Nung nagme-message sila, putrages, mga kaombre ko, nung nalaman niya yung babae, chinek niya siguro ng 20 minutos kung sino yung babaeng sinasabi nitong kausap niya. And then, bang! Pwede. Saan ka? Tangina, napadobling saan ka? Tarantado kami ng minuto. Bakit, Mar? Kakagising ko lang, tagal. Namo, kakagising ko lang, bakit ba wala? Nasaan ka ba? Nasa bahay lang, wala daw no? Ikaw, bakit? Lapraning na naman siya. Idol, salamat sa pag-accept. Kamusta kaya to? Aga mo mga musta, tanghali na. Ay, medyo parang alangan ito. Homer ko, parang binura na lang to ni Gorens. Anyway, dagdag pa ni Vaybelline dahil napansin ng mga netizen na ang conversation na ito ay mula pa noong 2024. So, medyo matagal na. Almost 2 years na yata to, mga kahombre ko, ha? Bakit now lang? Nilaro ako 2026 ko na lang po nalaman. Kala ko hindi cheater yun lang. So, ibig sabihin, mga kahombre ko, 2 years ago, nung mga panahon na to, sila na talaga. Mag-partner sila, di ba? Kaso, ngayon niya lang nalaman na niloko siya. Ayun lang. Yan ang mga totohanan, masakit. At ayun din kay Vaybelline. Yes, maraming pumapatol sa kanya. Sure ako, marami pang hindi nag-reach out sa akin. Yan! Konsensya na nila yon, pero marami pa akong hawak na nakakakinig. Oh my God. Wala na to. Gusto nyo bang makitang itsura ng mga babae? Mapapasure ka ba si Jomar yan? Oops. Eto, totoo to. Ganyan po yung lalaking yan. And first boyfriend ko po yan. Yung nilaplap niya sa BGC, kumusta? Sana mag-open sa'yo. Friend yun ang friend ko. Nagbembangan sila sa Pasay. Grabe naman to, mga kahombre ko. Mukhang ang dami hong pinagbebebembang nito si Jomar, ano? Bastos kayo! Wala kayong modo! Anyway, mga kahombre ko, ganito kasi yan, para sa akin. Itong mga ito, pumasok sa isang seryoso kunong relasyon sa napakamurang edad. At ito ho, yung mga consequence dyan. Kasi,
makikita nyo, bata pa itong babae na ito, si Jomar, kahit pa paano, siguro maedad pa siya sa akin ng konti. Pero, pumasok agad sila sa seryosohan ng napakabata nila. Di ba? Hindi ho tama yun, mga kahombre ko. Kasi dapat i-enjoy mo muna ang childhood mo, ang pagkabata mo, ang pagkabinata mo, tumikim ka ng tumikim, magtikiman kayo, o gawin nyo yung mga kataranta doon, kabulastugan na ginagawa at gagawin ninyo. Di ba? Tapos, saka ka sana mag-aasawa at magfo-for good sa isang babae pag nagawa mo na lahat. Hindi yung gagawa ka ng seryosong relasyon, tapos sa loob ng seryosong relasyon na yun, dahil hindi mo pa natikman pala si ganito, nakalimutan mong tikman si ganito, biglang may dumating sa'yo na kung ano-ano, saka ka titikim. Ang problema pa niyan, meron kayong anak. Ayun yung pinakabulilyaso sa lahat, mga kahombre ko. Ibig sabihin nun, hindi ka man, you are actually a boy at hindi ka worth it. Gets mo? Ako, mga kahombre ko, sa totoo lang, I don't believe in this shit. In fact, hindi ho ako kahit kailan, no, na involved sa mga gantong katarantaduhan kasi I really hate this. Ako kasi, mga kahombre ko, sa isip ko, no, kaya ako pumapasok o napasok sa isang bagay, ibig sabihin, kaya ko yon at gusto ko yon. Ngayon, kapag may mga bagay, mga kahombre ko, na hindi ko pinapasok, ibig sabihin, hindi ko kaya yon. At ayaw kong manghimasok sa ganung buhay kasi hindi pa ako handa. In fact, medyo late na rin ako nag-asawa, medyo late na rin ako nag-anak. Di ba? O, imagine niyo 34 na ako, 6 years old pa lang ang aking panganay. So, you understand, di ba, na, oh my God, bakit ganito? Medyo delayed. Pero ganun talaga. Kasi at least, hindi ako nakagawa ng mga katarantaduhan sa aking asawa ngayon, di ba? Yun yung mahalaga, mga kahombre ko. Kasi kapag immature ka papasok sa isang relasyon, malamang, tangang-tanga ka talaga, no? Di ba? Ganun talaga. Kasi bata ka pa, you learn from your mistakes. Tama ka. Tama naman po. Oo, wala akong mali sa sinabi mo. Anyway, sabi ni Babylin, Directorian siya! Alam ko at inaasahan kong gagamitin mo ang Diyos dahil alam mo ipopost kita. Kasi lagi kong nababanggit sa'yo na may nanlalaglag na sa'yo kaya nung nakipaghiwalay ka, lumapit ka kagad kay God. Kayo ang mga tunay na demonyo! Hindi ka na nga nagsisimba, 3 weeks na. Pagkatapos mo mabinyagan, wala na. Lahat po ng nalaman ko may hints na po ako. Pero nung mapanood ko mga scandals niya, oh my God, medyo over naman! Kantutan pa, more. Pati mo naman mga scandals ginagawa mo, grabe naman to. Makita ko messages niya, napakasakit. Ang daming babae. Higit sa lahat, first boyfriend ko siya. Hindi ko na sana ipopost ng video na to. Pero cut to, lala na mga iyak ko dahil sa mga ginawa mo sa aming mag-ina. Kung totoong nagrepent ka and may relationship ka kay God, bakit hindi mo inamin? Tinanong kita, sabi ko, aminin mo sa akin lahat. Ang sabi mo, hindi mo magagawa kahit kailan. Sinungaling ka pa rin. Walang kapatawaran yung ginawa mo at ng ex mo. Walang kapatawaran yung pagtanggol sa'yo ng mga kaibigan mo. O, ganyan naman talaga yan, mga kahombre ko. Kasi, si Jomar, ang mentalidad niyan para mga ex-B yan. Kasi iisa lang yan sila ng circle Kumbaga, nagtatakipan sila, di ba? Sa bawat isa. Kasi tulad sa XB, nangyari din yan kay Skasta, kay Badger, at kung kani-kanino pa mga babae. Pero hindi ko naman nabalitaan si Flo G na gumagawa ng ganito. Pero yung dalawang yan, in particular, mga kahombre ko, madalas pinagtatakipan sila ng kanilang mga tropa-tropa. Hanggang sa ending, ganito yun nangyayari. Siyempre, ganyan din ang mentalidad nito si Jomar. So, walang magagawa, mga kahombre ko. Ganyan ho talaga ang magiging ending ng storya nila. Mahuhuli! At yung babae ay laging madidisappoint. Hindi ba kayo nahihiya? Putang ina naman! Kawawa naman yung babae, mga kahombre ko. Sa totoo lang, lalong-lalo na mga kahombre ko, may anak sila. So, alam niyo, para gawin mo to sa harap ng anak mo, this is totally foul for me. Kasi, my God, hindi ko alam paano niya to naiisip, paano niya to nagawa, di ba? Ang gulo, mga kahombre ko. Grabe. Grabe talaga mga kamatis, mga kaibigan. Walang kapatawaran yung ginawa mo at ng ex mo. Sana nga totoo na walang kapatawaran ng ginawa ni Jomar kasi mabait po kasi itong magkapatid na ito, mga kahombre ko, itong magkapatid na Gorens na to. Alam ko na alam niyo yun, medyo mabait talaga sila. And hindi ako naniniwala na walang kapatawaran na ibibigay ito si Gorens dito, mga kahombre ko. Hindi ako naniniwala. Somewhere down the line, mapapatawad niya rin yan for sure. Kasi nagawa niya na to few years back nung hiniwalayan siya ni Jomar tapos binalikan siya, di ba? Medyo naka-video yun lahat. So, everybody saw that. So,
Kaso, ngayon, mga kahombre ko, di ko lang alam, no? Para sa akin, patatawarin niya rin yan si Jomar, for sure. Pero sana naman, sa susunod na pagkakataon, sa susunod na kabanata, Jomar, wag mo naman sana tarantaduhin na itong asawa mo. At maawa ka naman din sa anak mo. Kasi syempre, mahal na mahal ka ng anak mo. So, babae pa man din yung anak mo. O, dapat, mahiya ka naman sa balat mo. Naintindihan mo? Di ba? Tapos na yung mga ganyang kalokohan, lalo na nagkaanak ka, tapos babae. Mamaya niyan, bumalik yan sa anak mong babae, hindi ko na alam kung anong gagawin mo. Baka mabaliw-baliw ka niyan. Pangalawang anak mo na to sa dalawang magkaibang babae. Sana inayos mo yung buhay mo. Grabe to, mga kahombre ko. So, ibig sabihin, meron nang naging panganay si Jomar before. Oh my God. So, tama naman, no? Mukhang wala ho talaga tong kapatawaran, mga kahombre ko, kasi nagawa niya na pala ng una, tas ginawa niya ulit ng pangalawa. Then, definitely, may mali na ho sa bayag ni Jomar Lovena dito, mga kahombre. Makati ang mga bayag nyo, mga animal kayo. Grabe na to. Hinahanap niya ho talaga tong klase ng buhay na ganito. So, kung ganon, Goren, siguro, this is the right time, no? Na humanap ka na lang ng mas tama at mas ayos at naaakmang lalaki para sa iyo. Tama ka. Tama naman po. Oo, wala akong mali sa sinabi mo. Kilala ko rin si Jomar Lovena, mga kahombre ko, no? So, I believe na hindi siya magsasalita dito. Ganyan ho si Jomar. Sa tuwing meron siyang issue na ganito, hindi siya nagsasalita. Hinahayaan niya lang na mamatay yung issue. So, para sa akin, it's a coward move, no? Personal comment ko. Pero, I don't know, man. I really hope, Jomar, na mahanap mo ulit ang light sa karir mo. Kasi, syempre, aminin mo man o sa hindi, laos ka na. Alam mo, Jomar, kung bakit ka na laos. And I believe in this. Kasi hindi masaya yung partner mo. Hindi ka rin masaya sa ginagawa mong buhay. Akala mo lang yon, Jomar. Iba pa rin yung liwanag ng mga videos mo noon nung okay pa kayo ng iyong partner. Tingnan mo ngayon, nasaan ka na? How many views are you making now? Meron ka pa bang fame? Meron ka pa bang pera? Maybe, pero hindi na tulad dati. Di ba? Yun na yun, man. So, just be a good father, just be a good you, and hopefully, makita mo ulit ang liwanag sa buhay mo kasi talagang napakalungkot mo na ngayon for sure. Lalo na, hindi mo na rin mahanap ang karir mo. Tandaan nyo, mga kahombre ko, isa ho yan sa mga kasabayan ko kasi ako yung isa sa mga nauna sa social media dito sa Pilipinas. And actually, medyo nauna lang ako ng konti kay Jomar, mga kahombre ko. Pero nauna ako kay Jomar. Sobrang tagal na rin yan tao na yun sa social media and tingnan nyo, nandyan pa rin siya sa ganyang klase ng buhay. Di ba? Usually, Jomar, yung mga ganyang edad, tulad mo, di ba? Tinan mo ako, gento na, tahimik na, di ba? Nasa ayos na. Puta, puro katarantaduhan lang yan. Nasa utak mo lang yan. Di ba? Hindi mo na kailangan na tumikim ng kung sino-sinong babae. You should be happy. Hindi din naman pangit yung partner mo. Di ba? So, man, ewan ko mga kahombre ko. Bahala ka. Eto na ho mga kahombre ko! Ang comments! Cheating is a choice, not a mistake. One day you will meet a man who will always make you feel like you are enough. Oh, mabigat ho ito. Ang kapal naman ni Jomar, kung mambabae pa, gwapo yan. So, ano ibig sabihin? Pangit ba yan? Ito mga kahombre, interesting to. Ang ating kaibigan na si Rosmar nag-comment, hi. So, tas malungkot siya. Nako, ayun lang. So, yun lang mga kahombre ko, no? Sa ngayon, we're on it. Wala naman tayong magagawa sa ngayon, no? Wala. Good luck na lang sa'yo, Baby Lynn. One love, good fucking One love, good fucking vibes. Yes, of course. Mga putang ina nyo kayo.